umaga po sa inyo, Doc. Ako po si John David Sigo mula sa College of Nursing. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin para kayo po ay makapanayam ngayon. So, Doc, maaari niyo po bang ipakilala inyong sarili at ano po yung inyong specialty? So, magandang umaga rin naman, David. So, ako si Doc Mirna, 41 years old. Ako ay nakatira talaga originally sa Rizal. May binibisita lang kami dito sa Bita. Ako ay dentista na ng ilang dekada na rin. So, maraming salamat po. Ano po naging inspiration ninyo upang pangarapin ang pagiging isang doktor? Inspirasyon? Naku! Ang buhay kasi noon ay sobrang hirap. Nung time na yon, na-miss ako sa trabaho nila. Isipin mo ba naman, ang dami namin natulungan. Kaya talagang ginawa ko ang lahat para galingan at makakuha ko ng scholarship. Ganun po ba? So, sa inyo pong journey, ano po yung pinakamalaking hamon na inyong pinaharap? Pinakamalaking hamon? Pinaka talaga problema namin noon kasi is pera po, di ba? So, kasi sobrang gastos ng course ko. Though may mga scholarship naman ako, minsan nakukulang talaga. Idagdag mo pa, puro bagyo noon. Kaya yung tanim ng parents ko ay nasisira talaga. So, ang mga ginawa ko para malampasan yon ay nag-sideline ako. So, mga oras na wala akong ginagawa, nag-sideline ako sa ETD. Yun, kahit pa paano, nakatulong naman siya at nakapagtapos ako. So, mahirap siya, pero kapag gusto mong maabot, yung isang bagay, talagang gagawin mo lahat. Oo, ang galing naman po, Doc. So, sa inyo pong journey, tatanong ko lang po, ano po yung kadalasang misconception po na kinakaharap po ninyo? Both po sa inyong profession, pati po sa oral health. So, misconception sa amin, so, lalo na sa yung mga dentista, ay lagi na lang bunot ng bunot, kahit wala namang problema. So, lagi ko narinig na puro pera lang kami, na kahit kaya naman sa gamot, ay laging diretso agad sa bunot. Pero hindi ganun yun eh. May mga procedures kaming sinusunod. At kapag nakita namin na kailangan talagang bunutin, ay saka ito bubunutin. So, isa pang misconception sa oral health naman, ay after gumamit ng toothpaste, ay nagmumumog. Hindi dapat ganoon. Kapag kasi nagmumumog tayo, nag-rinse off yung fluoride ng toothpaste. Kaya hindi ito nagagawa yung trabaho nito. Kung kayang i-tolerate, maganda na gawin ito. Oo, ang galing naman po yun. Sa ganun po pala yun. So, ang next ko naman pong tanong ay, so sa lahat po ng pasyenteng inyong natulungan, meron po bang isang karanasan kayo na hindi niyo po malilimutan kahit kailan yan? On my few years of experience, may isang pasyente akong hindi ko talaga makakalimutan. Yung pasyente na yun ay si Dara. So, teacher na siya ngayon. Nang pumunta siya dito, magpapacheck up lang sana. May kasi, ang sakit na daw ng ngipin niya. Pero nung pagka-check ko, sobrang bulok na pala. So, severe case na yung kanya, to the point na kahit college pa lang siya, ay ubos na yung ngipin niya. So, nagsuggest ako na magpapustis siya. Pero hindi pa daw nila kaya eh. So, nakakaawa naman yung bata, kaya sinagot ko na yung papupustiso niya. So, dahil may tsura naman siya, ay ginawa ko na lang siyang model ng aming clinic. Para naman may extra income din siya. Nung time na yun, naalala ko yung sarili ko sa kanya. Kaya naman, ginawa ko ang lahat, maayos lang ang mga ngipin niya. Ang bait mo naman po, Doc. Marami pong kabataan ang nangangarap maging isang doktor balang araw. Ano po ang pinakamahalagang payo na maibibigay ninyo sa kanila upang maabot nila yung kanilang mga pangarap? Siguro, ang advice ko na may bibigay is magpatuloy lamang. Hindi kasi tayo nilalagay sa posisyon natin ngayon ng Panginoon nang walang dahilan. Oo, may mga pagsubok talaga nakakaharapin. Pero, nakakabit na kasi ito sa atin eh. So, hindi natin ito mapipigilan. Kaya naman dapat, handa tayo. So, handa tayo na hindi sumuko. Handa tayong manalo, handa tayong matalo, at handa tayong matuto. So, wala ako sa presyon na iba, pero alam ko na kapag may determination ko at gusto mo yung ginagawa mo, kahit anong pang ibigay sa'yo ng panahon at kahit anong sabihin ng iba, maaabot mo ang mga pangarap mo. Maraming salamat po, Doc. Napakaganda po ng inyong sinabi. So, magpapaalam na po ako ngayon. So, maraming salamat po sa inyong oras. At kung sa nagpagkabala, isusunod na po. Maraming salamat po. Salamat din sa'yo.